Hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review natin ngayon ang isa sa lumabas na iPhone ngayon 2024, which is si iPhone 16 Pro. Ito na lang kasing kulang ko ni-review. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan nga, another phone review na naman tayo at this time is yung iPhone 16 Pro. So yung iPhone 16 Pro ay syempre kakalabas lang dito sa Philippines nung September 2024. Pero naging available na siya sa Green Hills nung mismong nag-launch ang iPhone 16 series sa Hong Kong. At yun nga, naging available na rin yung iPhone 16 series dito sa Philippines. Pero sa Green Hills yung una nagkaroon ng available. Pero sa Green Hills una naging available yan nung September siya. Na-offer sa Green Hills ng third week ata ng September yon. Pero official siyang na-release dito sa Philippines sa October 2024. At yun nga, since nung na-release na siya dito sa Philippines officially, mas mura na po nyo mapapurchase ito sa Green Hills. So meron tayong mga nire-recommend na shop. Si Ate Mayet ng CMB Gadgets Stall XA07, and of course meron siya permanent shop ang Kaniel Telecom by CMB Gadgets, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. So yan yung mga go-to shops ko when it comes sa mga iPhones din sa Green Hills. At available naman din ng iPhone 16 Pro doon na brand new. Meron silang nakita ko na 16 Pro Max pre-love again. Biruin nyo, no? Ilang months pa lang, meron na agad pre-love na iPhone 16 series sa Green Hills na mga super slight news, tapos napaka murang halaga lang or below SRP siya, kumbaga mga J-Vlog. And syempre dito sa ating video is check natin kung maganda nga ba itong iPhone 16 Pro. At ano ba ang mga pinagkaiba niya sa iPhone 15 Pro? So, unang-una mga ka-J-Vlog, ano ba yung specs ng iPhone 16 Pro? So, si iPhone 16 Pro ay powered ng bagong chipset nila, ang Apple A18 Pro. So, ito yung successor of course sa Apple A17 Pro na isang powerful chipset na yon. Tapos dito sa iPhone 16 Pro, mas powerful pa, the Apple A18 Pro chipset. So, yun nga mga ka-J-Vlog, yung base model ng 16 is yung 16 and 16 Plus. Ang chipset nun is si Apple A18. So, dalawa yung version ng chipset natin, isa sa base at isa sa Pro model. So, when it comes sa performance, sasahan nyo na mas malakas talaga ang iPhone 16 Pro. At meron tayong mga slight revamp doon sa 15, dito sa 16 Pro compare sa 15 Pro. Unang-una dyan mga ka-J-Vlog na naging revamp is yung display. Mamaya magpo-compare ako niyan, yung display ng 14 Pro, kasi yung 14 Pro and 15 Pro, pareho lang naman ang display yan, 6.1. So, isa side by side comparison natin yung screen size nila mamaya, yung 6.1, and yung lumaki na screen size ng iPhone 16 Pro, which is 6.3 inches. So, again, yung mga Pro model ngayon ng iPhones ay lumaki po yung mga screen size nila. Yung 16 Pro, 6.3 inches, so from 6.1 inches to 6.3 inches. Yung Pro Max, from 6.7 inches to 6.9 inches. Ang nakakatuwa kasi dito, every model na ngayon ng iPhone ay iba't iba na po ang mga screen size nila. So, compare kasi last year, the iPhone 15 and 15 Pro, same screen size, 6.1. The 15 Plus and 15 Pro Max, same din ang screen size, 6.7. Pero ngayon, iniba na ni Apple, bawat lineup nila or bawat series ay iba't iba na po ang mga screen size. Take for example, the iPhone 16, 6.1 versus the iPhone 16 Pro, 6.3 inches. The 16 Plus is 6.7 inches. 16 Pro Max is 6.9 inches. So, okay na ganyan. Marami na tayong option for the screen size of... Marami na tayong option sa screen size ng mga iPhones. Kung gusto nyo ba mas maliit, ayan, kung gusto nyo lang na sa medium size, or go kayo doon sa mas monster na screen size, which is the iPhone 16 Pro Max. Pero when it comes sa form factor ng 16 Pro mga J-Vlog, maliit pa rin naman siya. Ang nakakatuwa kasi dito, nung kinompare ko siya sa 14 Pro, mas maliit na po yung bezel niya. So meaning, lumaki po yung screen niya, pinatangkad lang nila ng konti, pero hindi siya ganun ka-bulky hawakan mga J-Vlog. So, very portable pa rin, easy one-handed operation, mas pinaliit pa nila yung bezel para mas ma-enjoy natin yung full display or the full para mas ma-enjoy natin yung full display ng smartphone. At yun nga, syempre si iPhone 16 Pro ay meron ding very popular ngayon na capture button. To be honest, ako iPhone 16 user ako.
hindi ko talaga nagagamit yung capture button. Doon pa rin ako sa traditional sa home screen, yung shortcut, yung dinidiinan doon sa lock screen na camera. Para sa akin, mas madali yun eh. Pero yun, traditional pa rin ako mag-take ng photo even though may capture button. Minsan nalilimutan ko, may capture button pala yung 16. So, yes, it's a good addition. Pero hindi siya for me, sa akin as a iPhone 16 user, hindi ko siya masyadong nagagamit to be honest. Although sa mga ibang consumer, yes, very helpful yan and maganda rin naman nga na inad nila yan. Pero for me, it's not a big leap compare sa 15 Pro. Kasi kung naka 15 Pro kayo, kung yun lang, ay may capture button yung 16, bibili ako. No, siguro hindi yun yung magiging main reason nyo to upgrade for an iPhone. Especially galing kayo sa 15 Pro. Next mga ka-J-Vlog is yung kanyang camera. Camera niya is Fusion camera. Maganda dito, even the ultra-wide camera of the iPhone 16 Pro is 48 megapixels na. So, hopefully, next year, lahat na 40, 48, 48, di ba? Even the telephoto. Pero step by step tayo. 48 main, 48 ultra-wide, yan yung isang naging big changes din when it comes sa iPhone 16 Pro. And napaganda ng camera nito, solid mga J-Vlog. Mamaya magpapakita rin ako ng photo samples ng iPhone 16 Pro. And yun nga, the new color is the Desert Titanium which is in short gold. Pina-excite nila ulit tayo sa color gold para yan yung to be honest, yan yung naging mabentang kulay even sa Green Hills. So for me, maganda yung 16 Pro ngayon mga J-Vlog. Very portable. Easy one-handed operation. To be honest, yung mga ibang consumers, mas ipi-prefer na yung ganitong screen size kasi mas iba nalilita sa 16. At least meron pa kayong isang go-to na maliit, yung 4-factor, pero meron pro performance, kumbaga. So, ito yung 16 Pro. Kung makikita nyo naman, ito yung Desert Titanium. Ito yung bagong color ng 16 Pro ngayon. So, yun nga, mas malaki na rin ang screen niya sa mga predecessors niya like the 14 Pro and 15 Pro. 6.3 inches versus 6.1 inches. Ayan, no? So, yan yung screen size difference nila. Liza? Ayan, no? Ayan na natin. Sobrang konti lang mga J-Vlog, eh. Matangkad lang ng konti at mas manipis yung bezel ng 16 Pro compare sa 14 Pro and 15 Pro. Ayan. So, balik mo na yan. So, ito yung Desert Titanium triple rear camera system. Maganda talaga rin itong Desert Titanium, no? So, meron tayo ditong the very famous na capture button na ako, to be honest, as a 16 user, hindi ko siya nagagamit. Dito pa rin ako sa traditional. Minsan, di ko na napapansin may button dito eh. Nakakalimutan. Diba? Traditional pa rin kasi madali lang dito eh. Pindutin mo na lang, oh. So, yun. Pero syempre, additional feature din or additional rin na okay rin, di ba? Meron tayong power button dito. Dito sa left side. Dati ako, muntik na hulaglag. Meron tayong action button, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman is yung microphone, Type-C, and yung speaker grills. So, syempre, meron tayo ditong 6.3 inches Super Retina XDR OLED display. So, mas malaki na yung display nitong iPhone 16 Pro. Pero explore natin yung camera niya. So, sa camera, pwede nyo pindutin yung capture button. Ayan. So, try natin. Ayan, meron tayong napagandang subject. Boom! Ayan, no? Ganda, di ba? So, isusum yung ganyan. Ganda. Kahit i-zoom mo, maganda pa rin ako. Up to 25 times zoom siya. Ultra-wide na 0.5. Ayan. Pwede nyo naman kapain lahat dito sa capture button. Lahat yung mga ganyang functions. So, meron tayo dito sa photo mode, 0.5. Meron tayo 1x. Pwede tayo mamili ng mga lente. Ano? 24mm, 28mm, and 35mm. Meron tayong 2 times zoom. Hanggang 5 times optical zoom, hanggang 25 times digital zoom. Ito yung ayoko to be honest sa 16 series. Yung pinalitan nila yung filters. Mas gusto ko yung traditional filter dati ng mga iPhones. Ayoko yung ganitong tinatansya-tansyang ganyan. Mas okay sa akin yung dati. Yan lang yung napansin ko na hindi ko nagustuhan sa 16 series. Sa video naman, syempre support yung 4K video res up to 60 FPS with action mode and cinematic. May 11 kayong Sa cinematic, anong meron? 4K res din up to 30 FPS. Meron tayong slow motion and time lapse.
Portrait, syempre ito yung very famous din sa iPhones kasi yung napakaganda nilang portrait mode. Meron tayong spatial recording and Meron panorama. pang kulang si Eliza. Sa front-facing Sabi ko, camera tatlo naman, Android ayan, eh. napakalinaw ng front-facing Reno camera 6. ng 16 Pro. Yan, kailangan ko Sa i-check video, kay Eliza. 4K res din up to 60 FPS. So, video sample, front-facing camera of the iPhone 16 Pro. So, pinaka-max res niya is 4K res din. So, napakalinaw talaga ng front-facing camera rin itong iPhone 16 Pro. Ayan, no? So, okay ito for making contents itong smartphone. So, video sample, rear camera of the iPhone 16 Pro. So, as you guys see, napakalinaw na itong camera na ito. So, 4K res ang support niya up to 60 FPS. So, ayan. Pakalinaw, solid na solid. So, pwede tayo mag-zoom 2 times. Same resolution din. 5 times hanggang 15 times digital zoom tayo sa video. Ayan. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating review sa iPhone 16 Pro. So, yes, napakaganda na itong smartphone na ito mga ka-J-Vlog. Pero, ang tanong kung ito na ba yung reason nyo to upgrade? Pag galing kayo sa 15 Pro, definitely hindi to big change na mag-upgrade kayo mga ka-J-Vlog. Pero pag 2 years ng smartphone nyo, like the 14 Pro, 13 Pro, 12 Pro, or Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, maganda yung 16 Pro na isang go-to nyo to upgrade. Kasi yun nga, marami na rin naman siyang changes pag galing kayo sa 13 Pro at jump kayo sa 16 Pro. Marami kayo ma-enjoy ng mga new changes, especially the dynamic island, the capture button, smaller bezel, mas enhanced camera performance and all. So, yes, maganda naman talaga overall ang iPhone 16 Pro. And for me, nagugustuhan ko nga siya. And for me, nagugustuhan ko naman itong 16 Pro, especially the camera and yung kanyang overall form factor. Mas better sa akin yung 6.3 inches compare sa 6.1 inches ng iPhone 16. So again mga ka-J-Vlog, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop, ang CMB Gadgets. Yung kanyang Facebook page sa description box, i-click nyo na yan. Sabihin nyo lang na panood nyo dito sa ating vlog, bibigyan pa kayo matik ng discount ng shop na yan.